From one revelation to another, a woman from Pampanga is now saying that the recently raided Pogo Hub there was not only engaged in scams and torture. This report from News 5 correspondent Reynel Pawid. 5 minuto mula sa ni-raid na Pogo Hub sa Porac ang tinaguriang Red Light District ng Angeles City, Pampanga. Dito ko nakilala si Karen na 3 dekada ng bugaw. Aminado siyang nakapagpadala na ng mga alagang Pinay sex worker sa Pogo Hub. Isang coordinator daw na marunong mag-English ang nakakausap niya sa pagbubuk ng mga babae. Titig sila kaya nagchat-chat sa cellphone. Anong gusto nila? Sabi, mayroon ka bang yung kaibigan daw? Sabi, ganyan. Sabi ko, mayroon. Tapos yun. Ang gusto pa naman gusto nila ng mga Chinese, gusto nila yung medyo bata. Hindi sila kumukha ng may edad. Kailangan 18 hanggang 20 anyos daw ang Pinay. Basta 5K yung hinihingi ng babae. Tapos magkano yung pinuporsyento sa'yo? Kada babae? Minsan, 500 yun. Kwento raw mismo ng mga alaga ni Karen, talamak ang prostitusyon sa loob ng Pogo. Pagkatapos daw, yung kasama niya ng Chinese, ipapakilala na naman doon sa kaibigan nila na Chinese din. Yun. Lipat-lipat? Oo, para pinapasa-pasa. Pero may bayad naman yun. Nasa babae din naman yung kung gusto niya yung 2 o kaya 1. Pero may alaga rin daw siyang nabudol ng Chinese. Magdamag daw sila doon, tapos pinatrabaho daw silang pinatrabaho, tapos binigyan lang doon ng 200. Iyak yung babae, kawawa. Kinumpirma ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na may mga nangyayaring prostitusyon sa Pogo Hub. Posibleng ginagamit din daw ang mga Pinay sa iba pang virtual sex activity. Samot-saring sex toys ang natagpuan sa isang villa sa compound. Sa huling datos ng PAOK, 25 building na ng compound ang napasok. 21 pa ang gagalugarin. Mga 4 na palapag po kada isang building. Tapos, depende po dun sa dadat na namin. Kung halimbawa, yung isang kwarto ay napakarami pong ebidensya, natatagalan po dun. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, mukhang hindi kakayanin ang 10 araw na ibinigay ng korte para pasukin ang lahat ng gusali kaya posible raw silang humingi ng extension. Isa pa sa target nilang makita sa loob ng compound ang crematorium o lugar kung saan posibleng sinusunog ang mga tinorture o pinatay na Pogo worker. Iniimbestigahan na rin ng AFP kung may mga sundalo ng China na nagpapanggap na Pogo workers sa Pilipinas. Yan ay matapos makita ang ilan umanong Chinese military uniform sa sinalakay na Pogo Hub. Sa mga botones, may mga letrang PLA na hinihinalang ang ibig sabihin, People's Liberation Army ng China. We still need to confirm whether it's really Chinese uniforms, and we can coordinate with our foreign counterparts whether malaman namin whether this guy na na-issuehan ng uniform na yon is an active military personnel or is he an AWOL soldier or military personnel or is he a compulsory retired military personnel. Posible rin umanong props ang mga naturang military uniform sa pag-i-scam online. Ayon sa AFP, wala pa namang dapat ikabahala. These are also very few in number, to be part of a troop. So we do not want to unnecessarily cause panic to the general public. Dahil sa nabistong mga krimen sa iba't ibang illegal na Pogo Hub, inihain na ng Makabayan Black sa Kamara ang panukalang tuluyan ng ipagbawal ang mga Pogo sa bansa. Hindi lang naman gaming operations ang nangyari dito, nagkakaroon na rin dito ng like yung mga kidnapping, nagkaroon na rin ng mga torture, nagkaroon na rin ng yung mga iba pa at iba pang mga krimen. Nauna na rin naghain ng panukala at resolusyon laban sa mga Pogo si Manila Representative Benny Abante at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez. Para sa 1PH, Reynel Pawid, News 5.